Hello everyone, it's me again, Bernta Menyuraching HPD TV, and for today's vlog, we are going to teach you how to troubleshoot yung pumupugak na carburetor. Ayan, yung hindi magtuloy-tuloy, namamatayan, gano'n. Ayan, actually itong Mio na to, Mio Sporty natin, naayos na natin to, meron na tayong video na to, o vlog, na kung saan yung content niya, gano'n din po. Troubleshooting din po ng carburetor niya, yung tuning. Okay? Pero bago sa yung mga ano ngayon, yung mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, huwag niyo muna kalimutan na hit yung subscribe button, like, share, and comment ka sa section box para na kung saan maintindihan niyo yung process na gagawin natin. At kung may gusto kang input, i-share, pwede natin gawin ng vlog yan. Okay? At sa mga subscriber ko, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta. Ayan. So hindi natin patatagalin. Ito, isi-share ko lang, trivia lang mga ka-DIY. Yung carburetor natin dito, original pa to. Ayan, nag-rigid lang tayo dito. Tapos nag-open carb tayo para mas may dulo siya. So mag-focus lang muna tayo sa carburetor. Actually, 9 months ago, ginawa na natin to. Ang air fuel mixture niya, mula sa paluwag hanggang pahigpit, pabaligtad, no? Open carb kasi pag open carb, pabaligtad yung tuning niya. So mula sa pinakamaluwag, dalawang pihit na half lang yung ikot. Pag mula naman sa pahigpit, paluwag, pag ganyan, ano naman siya, 11.5 yung ikot. Half. Okay? Half po yan ang pinag-uusapan natin. Pero pag full pala yung 11.5, full po na ikot. Full turn, ayun, yun. Full turn po yung 11.5. So yun, nagawa natin. Pagka half naman, nasa 23 yung ikot niya pag half turn. Pero pag full turn, 11.5 mula sa pahigpit hanggang pagod. Ay, nagawa natin ng ganun. Okay siya. Maganda yung rekta niya mula sa idle niya, sa neutral, hanggang sa mid throttle, hanggang sa full throttle. Wala akong problema, wala na akong puga. Ang ano pala niya, yung clip nakalagay po sa pinaka-din, pinakataas. Yung clip niya. Alam niyo yung clip, yung needle, may clip yan. Tatlo po kasi yun. From reach, standard, tapos pinaka-lean, yung tamang-tama. Okay? Ngayon, nawala na naman sa tono dahil sa nagbago yung tono niya dahil malamig ang panahon ngayon, tag-ulan. So, ang ginawa natin, akala namin napundi yung spark plug, kaya nagpalit kami ng spark plug. Ayan lang, nung nagpalit kami ng spark plug, so ayun, nung nagpalit ng spark plug, ayan, bumili ako sa katabing tindahan natin sa motorcycle shop ni shoutout natin, Paul Biluan. Ayan. Yan, Mikuni brand. Yan yung code niya. C7HSA. Ayan. Yan yung code. Nilagay natin at sinunod natin yung gap. Standard gap ng Mio. Ayan. Spark plug gap from 0.6 to 0.7. Pero wala pa rin. Ang nangyari, pumuputok-putok, umaapoy-apoy. So, nag-spark plug gap reading po tayo, spark plug reading. Ano po siya? Reach po siya. Doon sa 0.6 to 0.7. Nilagay ko sa 7 yung gapping ng spark plug na nabili natin. Pumuputok-putok, hindi ko talaga makuha yung tono. Isang araw tayo nagtono mula gabi, umaga hanggang hapon. My goodness. Nakakaya sa kapitbahay. Hanggang dito sa yan yung old na spark plug ko, yung GK brand. Ayan din, parehasan din sila ng code C7HSA. Ayan. So, same lang po yan. Ayan. So, ang nangyari, nagtono na naman tayo. Nilagay natin sa half. Nilagay natin sa half. Yung circlip, nilagay natin sa pinaka-standard sa may gitna, doon sa needle. Tapos, ang ginawa ko, binabaan ko ng konti itong gap, na kung saan, hindi na ho masyadong papasok o baka nasa lang po siya sa nasa 2 to 3 mm lang po. Ayan, binabaan natin dito. Kasi meron po tayong gap opener na spark plug. Ayan, nahulog pa. Ayan, nagtataka ako, bakit yung standard ng
nilagay dito ng manufacturer from 0.6 to 0.7 mm. Hindi na susunod. Kasi from mula doon, sinunod ko naman yun, pero pumupugak naman siya. Nagtataka ako, pumupugak siya, may backfire siya, ganun. Hanggang sa ginawa ko, nilapitan ko siya, baka nasa 3 or 4 na to yung gap niya. Tapos, tumino. Nawala yung pugak niya. Kahit nabibiglain mo yung accelerator, ganyan mo siya, bibiglain mo, hindi siya namamatay. Unlike before, from 0.6 to 0.7 hanggang 8, ginawa ko na yan, pumupugak-pugak siya talaga, umaapoy nga yung tamutyo. Kaya sabi ko, baka kulang ng kuryente to. Yun na. Nung nilapit namin yung gap ito, pinaglapit natin ng konti, hindi ko sinunod yung standard, nag-okay yung tulo niya. Nilagay ko sa, yun na, nasa standard pa pala, nasa taas pa muna, di ba? Ang pagtingin ko, lean naman. Yan o. Lean naman ng gap, spark plug reading tayo. Lean siya dito sa may parang ceramic niya. Pero dito, brown sa may tip. Ay, yung ito pala. Tapos yung ito, yung puti, lean siya. Oh. Kaya ang ginawa ko ngayon, nilagay uli natin sa may pinakagitna, nasa standard na sa gitna. Pero medyo lean pa rin. Ngayon, ang ginawa natin dito, nilagay natin yung needle. Ito para mas ma-explain ko sa inyo. Natanggalin natin diaphragm kasi ito. Ayan mga ka-DIY, ayan. Nasa pinakalas na po siya. Nasa pinakalas na po siya naguhit o gatla. Kasi pag ang clip po nasa baba, reach po yan. Oo, kasi siyempre dito yung minje, parang yung minje, ganyan. Tapos binabaan mo, siyempre aangat yung needle. So, nakabukas na siya. Okay? Dati kasi from top, original niya, nasa ano po siya, sa lean. Ngayon, nilagay namin sa lean, pero ano pa rin, lean din yung spark plug gap niya. Spark plug reading niya. Tapos nilagay natin sa gitna, medyo lean pa rin, pero nagbabrown na rin siya. Oh. Tapos ngayon, hindi kalalagay lang po namin sa pinakababa. Ayan. So, nasa reach na to. Tatry natin dito kasi hindi pa natin na-try. Ganito po kasi yan, napaka-importante na mag-plug reading po tayo pag nag-tuning po tayo ng karburador. Kasi dito talaga natin malalaman kung tama yung pinagtono natin. Kung puti-puti po yan, lean po yan, delikado po yan, o mapapandar mo sa tama yung tuning, pero delikado po ito pag sa long ride. Mag-overheat po, sasabog po yung makina nyo. Prone po ito sa overheating, kaya dapat medyo ipa-golden brown natin to or brown. Or rusty brown. Okay? So, ang paano magagawa yon? Siyempre, dito sa needle, may connection yan. Tapos, doon sa air and fuel mixture, doon titimplahan din natin doon. So, ayan, patatakbuhin ko to mamaya sa kalsada para makita nyo kung okay na, wala nang palya, from neutral or idle to mid throttle hanggang full throttle. Kung wala na siyang palya, patatakboy natin sa kalsada, tapos i-check natin yung plug kung magpa-brown na siya. Dapat hindi talaga siya mapusyaw. Kumbaga sa tao, kulang sa dugo. Bawal yun, hindi pwede yun. Masama sa makina yun. So yan, babalik na ho natin. Abangan nyo ho ito mga ka-DIY dahil marami po kayo matututunan dito. Yung standard pala, disclaim ko lang po, hindi ko po sinisiraan ng standard manual ng mga manufacturer. At tataka lang ako, experimental pala ito kahit na nakalagay yung standard, kung hindi siya mag-okay doon tumino, i-experiment mo lang yung gap. Okay? So, standby po muna kayo. So yan, kakabit na po natin yung diaphragm niya. Yun, sumalpag kagad. At make sure din na itong diaphragm na to wala hong butas or walang punit para wala hong singaw. Babalik na natin yung takip. Ayan. Okay, so ito yung gamit ko na old na spark plug ko. Yan, C7HSA. Injiki brand po yan. Short thread. Short thread. Kasi hindi pa po kargado. Pag stock makina, short thread talaga. Parang wave lang, team lang. Ayan, naka-filtered po tayo. Open carb po kasi yan, naka-rigid. Yung pagtutuno po kasi sa mga naka-open carb, talagang hindi po nasusunod yung 2.5 na air and fuel mixture niya na standard. Talagang luluwagan mo siya. Kasi mas marami na hong hangin to. Kaya dadagdagan mo yung gasolina. Okay? So, ayan. Lalagay na natin yung spark plug. So, yung air and fuel mixture pala niya nandito. Hindi nyo kasi makita kasi maulan dito sa amin.
Ayan ho mga ka-DIY, oh. Yan po. Ayan. Yan po yung air and fuel fixture natin. Nasa ano po yan? 10. Pero half turn na 10. O full turn na 10 po yan. Half turn na 10 yan, ano? Okay. So yan, ilalagay ko na po yung ano. Asan yung isang smart plug? Ayan, kakabit ko na po yung Mikuni brand C7HSA. Same lang po dito na code. Lalagay natin short thread din po yan. Ito po yung ginagamit kong ano ngayon, spark plug. Ingat po kayo pag mag-tuning kayo, baklas kabit ng spark plug, huwag niyo pong masyadong hihigpitan. Kasi siyempre, lumalambot yung makina, baka ma-loose thread. Tama lang po, ganyan. Lagay natin. Wala kasi itong ano eh. Battery. Walang starter to mga ka-DIY, kaya ano tayo fix. Lagay natin. Nakalagay po yan sa pinakadulo, sa reach. Yung clip niya. Dito. Good. Yun. Kasi sabi ko, pag bumubomba ka, dapat ganyan, walang hesitation. Hindi siya bumubugak. Yung iba, yung dati kasi, pag ganyan mo, namamatay-matay. So, parang ganon. May konti pa siya. Okay? Try natin sa kalsada. Yan, mga ka-DIY, ayaw na yung ano. Ayaw niya yung nasa reach, yung needle. Balik natin sa ano to. Standard sa gitna. Ganun. Okay na. Meron pa siyang bugak na konti. May konti pang bugak. So ayan mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy na kung saan tutulong natin itong Mio Sporty natin. Ayun dito. Ganun natin. Ito yung air and fuel mixture niya. Nasa 15 turns to na half turn. Kapag ganyan po yung tunog. Yan, ipakita mo yung throttle. Dapat ganyan, walang puga. Masabay. Dapat sumasabay. Walang hesitation. Yan. Tapos bumababa agad yung idle. One port throttle, tapos mid throttle, full throttle. Nasa 15 siya. So try natin. 15 turns yan, na half turn. Pag ganun, walang buka. Tingnan na. Itatry ko dyan, tapos titignan natin yung ano, spark plug niya. Pagka-plug reading tayo. Kung puti pa rin. Kasi yung needle nito nakalagay na sa pinakababa. Malakas yung ulan. Gumalang kaya tumigas. Ay mga ka-DIY, check natin yung spark plug. Kung ano yung basa niya, kung lean, rich, or optimal. Nasa rich na yung needle nito. Ayun, nagbo-brown na rin ho. Pero kunti pa. Ayan o, dito makita nila. Nagbo-brown na tong pinaka dito sa may ulo niya. Pero yung sa may part na may ceramic,
Yung porcelain pala, porcelain yun, no? Yung puti. Medyo nag-i-start na rin dito maliwanag. So ayan mga kadewa yun, medyo okay na rin siya dito. Sa 15 half turns. Yan. May kunti pa siyang hesitation pero kunting-kunti na lang mga kadewa. Siguro kailangan lang natin to na ma-ride. Hindi kasi pwedeng ililining. Dapat ganyan. Medyo may block ng konti, okay lang yan. Kung yung block niya nandito, okay lang yan. Yung may mga block carbon yan, yung mga hindi nasunog. Yung dito importante. Ito, yung tip, tapos yung inupuan ng tip, yung porcelain. Dapat yan brown. Ayun, nagpa-brown na, di ba? Kunti na lang mga ka-DIY. Makukuha na natin to. Pero, maya-maya na lang muna. Pahinga muna natin dahil malakas ang ulan, hindi tayo makapagtulog. Okay, update ko pa yung ulan kami. So ayan mga ka-DIY, ito po yung update ko po sa inyo na kung saan kanina sinabi ko na ititest natin yung pang third clip na needle natin, na kung saan nilagay natin yung clip doon sa pang third sa reach. Okay? So ito yung ano niya, plug reading niya. Kita mo? Ayan o, nagbabrown na ho siya. Yan po. Yan yung electrode niya, tapos yung parang porcelain, tapos ito yung sa pinakaibabaw. Kung pakita mo, close up mo yung ano niya. Dapat po kasi ganyan, brown. Malapit na ho mag-brown yan kasi bago pa lang tong spark plug, kaya ganyan. At saka short distance pa lang yung pinag-testing natin. Pero ngayon, iti-testing natin ulit. Dapat na kasi na golden brown to, para na kung sa ganun, malayo po sa sabog yung makina. Hindi po talaga maputi. Dapat golden brown or rusty brown. So try natin. Kapit na natin ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na supposedly dapat nasa 0.6 or 7 mm yung gap. Pero hindi ko po sinunod yung manual. Kasi pag sinunod ko po, nung sinunod ko po yung manual, nagpupugak-pugak po siya. Ito po yung gamit ko na pang gap opener. Spark plug gap opener. Ayan. So, lalagay na po natin, testing natin. Gamit ko pala, Mikuni brand. Mikuni brand. Ayan. Kanina kasi tinigil natin yung pagtutuning natin kasi maulan. So, ngayon, bumalik na yung araw. Yung haring araw natin. Tutuning natin ulit. Tapos, ilalagay natin to sa 15. Naka-open carb kasi tayo. Pag open carb kasi, kailangan na magdagdag tayo ng gasolina para magkaroon ng balance yung air and fuel mixture. Ayan, dito po yung air and fuel mixture niya. So, bibilangin po natin mula pahigpit hanggang paluwag, 15 half turn po yan. Kapag dinivide natin sa full turn, yung 15, nasa 7.5 po. So, bibilangin natin. Yan, pakita mo. Han, pandarin mo na. Ayan, bubuksan ko muna ng standard niya na 2.5. Ito po kasi ang standard. Mula sa pahigpit, close position, lalagay natin sa 2.5 na full turn. 1, 2.5. Ayan. Yan po ang standard. Bilang. Yan. Ito po yung standard niya. So, re-revolution po natin para matry natin kung pupugak siya. Yung sinasabi ko, namamatay-matay siya pag tinotrottle mo. Dapat po kasi hindi ganyan. Dapat po pag tinurotol mo siya o naka-idle siya, dapat hindi po namamatay pag nire-revolution mo. So ayan, ilalagay ko na po siya sa 15. So 2.5 turns na to, na full turn. So magpo-full turn tayo ngayon na 5 full turns. Okay, so ayan, lalagay natin. O 3 na yan. 4 5 6 5.5. Okay na yan. Sige. Ito na yun. Ito na yung 15 turns.
15 turns na half turn, pero pagka full turn, 7.5 lang. Okay? Try natin ulit. Painitin muna natin. So ito naman ang gagawin natin mga ka-DIY. Kung kanina nag-full turn tayo ng 7.5. So ngayon naman, half turn na 15. So magbibilang tayo from 0 position or close position. 1. Ito po ang close position niya, ganyan po ang position niya. So bilang tayo ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan na ho. Ito yung 15. 15 half turns. I-reverse natin. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-DIY. So, papainitin muna natin yung makina kasi dapat pag nag-tuning, dapat mainit yung makina. So yan mga ka-DIY, nasa 15 half turns po siya. Tignan niyo yung evolution niya, yung throttle niya. Dapat po ganyan. Dapat ganyan ho. Hindi, wala akong pugak, walang hesitation, hindi ko namamatay-matay. Okay. So yan, lagay natin ulit sa 14 half turn para tapos i-testing natin ulit. Kanina nilagay natin sa 12, ayaw niya. Nag-lean siya. So ito 14. Or lagay na natin ng 15. Saraduhan natin kasi gumagalaw. Gusto talaga ng open card. Kasi nasaraduhan natin para hindi siya gumalaw, hindi magbago yung tono. Yan. Gas drive ko na lang po. Dapat ganoon, pagka binibigyan mo yung throttle, walang hesitation. Hindi siya namamatay-matay, hindi siya pumutuba. Tingnan natin sa kalsada. Tignan natin yung plug niya. Ayan. Malayo na yung pinuntahan ko. Siguro mga 2 kilometer na yun. 2 kilometer. Tama. Bilis. Mabilis yung rekta niya. So yan, nag-brown na siya. Golden brown. Brown na po natin. Diba? Yung tip lang medyo may part na maputi pero nagpa-brown na rin siya. Ayan. Diba? So, kunting tono na lang po mga ka-DIY at yan, nag-brown na po siya. Subukan po natin ilagay po sa standard. Kasi may kunti pa siya eh. Okay. Bukan natin yung, baguhin natin yung needle niya. Okay. Lagay natin sa kalahati yung needle clip. Baka gusto niya dyan kasi may kunti pa siyang hagok. Kunti na lang naman. Ayan yung needle clip na sinasabi ko mga ka-DIY. Nasa reach position siya sa baba. Ilalagay natin sa standard sa gitna. Baka makuha dyan na mawala yung hagok niya. Kunting-kunti na lang yung hagok. So yan
Ka-DIY nakalagay na ho siya sa standard sa may gitna. Okay? Sana mag-okay na dyan. Ayan, nakalagay na ho. Ayan. Tapos tatapat lang yan mga ka-DIY. Yan, kabit na ho natin. Kabit natin. Try natin ulit. 15 turns na nasa standard yung needle kit. Tignan natin. Oh my goodness. Oh my gulay. Len po siya. Len po ang ano dito mga ka-DIY. Yan o. Kitang-kita dito. Nag-len po siya kasi nilagay po natin sa standard. 15 half turns. Tapos standard yung needle jet. Nakalagay yung clip sa standard. Nag-lean po siya mga ka-DIY. So ibabalik natin sa may reach kasi hard starting po siya ngayon. Standby ulit. So good morning mga ka-DIY master natin. Ito yung pagpapatuloy na kung saan nag-jettings tayo na dito sa motor natin na Yamaha Mio Sporty. Ayan, kasi medyo pumupugag-pugag, nagluloko-loko yung carburetor niya kasi mali yung mga settings ng fittings niya. Naka-open carb kasi ito kaya hindi na sa stock. Medyo mahirap itunog. Ngayon, nagpasama tayo kay Ryan Tamundong, yung mekaniko din natin na isa. Siya din yung isang nagtuturo natin na kasama dito sa vlog natin. Medyo nakaalis na siya pero may kasama natin sa mga video natin. So ang ilalagay natin dito sa carburetor natin, ito yung stock carburetor ng Yamaha Sporty Amore. Yung needle nito, itong ano niya, nasa nasa gitna. Kasi tatlo yung guhit nito, nasa siya, standard. Kasi pag tinaas pa natin, pag ibinaba natin, yung bilang kasi 1, 2, 3. Pag ilagay natin yung clip doon sa pinaka-pangatlo, tataas to, ibig sabihin nasa reach na siya. Pag ibinaba naman natin mula sa una, pababa, maglilin po siya. Kasi pag itinataas natin yung needle na to, needle jet ang tawag dito, mas madaming pasok ng gasolina. Baka hindi ma-burn ng natin, kuryente, kasi syempre stock lang to. Okay? So ayan, nilagay muna natin sa standard. Pero dito mismo sa stock, ito kasi yung mga stock na carburetor ng diaphragm, ganyan lang. Actually, may dalawang washer po ito na kung saan para mas gusto mo pang umangat, pwede mo pang lagay ng washer na ganito. Okay? Wala kasing adjuster to. Itong nilagay natin dito may adjuster, may 1, 2, 3 na guhit na lalagay ng clip. So ayan, lagay na po natin. Ito naman mga ka-DIY, nasa pangatlo din ito. Kung susukatin mo nasa pangatlo, pag tinanggal mo tong washer, nasa pangalawa. Standard. Diba? Okay. So ayan, lagay na ho natin. Yan. So yung paglalagay dito, siyempre tatapat mo.
Yan. Yan. Tinatapat natin dyan sa butas na yun. Tapat ko muna. Pag tatapat yan, nalagatok yan. Ganun, no? Ganyan yung tunog dapat. Walang hesitation. Tapos ito yung guide niya, ganyan. Tapos make sure na nakalapat yan mga ka-DIY. Pag hindi kasi lapat yan, singaw. Singaw po siya. Dapat ganyan. Tapos syempre ilalagay natin yung spring. At make sure pala yun, no, nakalock. Tama yung lock niya. May lock din po yun. Yan, lagay natin yung spring. Tapos tapat din natin dito sa may spring. Parang lock guide din niya. Yan. So, lalagay na natin yung tornilyo niya ng dalawa. Tambay muna. Yan, make sure na mahigpit po ito para wala akong singaw at tama yung bounce ng spring. So, ang next na ilalagay naman ho natin mga ka-DIY, yung minjit niya. Yung minjit nito ay nasa 110. 110 ho ito. Make sure pag naglalagay kayo nito, linisan nyo ng yung steel brush. Pasok nyo dyan, tapos silipin nyo na nakaano sa liwanag o sa araw. Dapat make sure na may butas. So yan, malinis na rin ito. 110 po yung minjit niya. Ito yung minjit na tinatawag. Pag maghihigpit kayo mga ka-DIY, huwag masyado mahigpit, baka patanggal nyo itong ulo, mas lumalawag. So mga ka-DIY, itong slow jet niya, size 42 po ito. Medyo malaki, hindi po siya 35, hindi po siya 38, 42 po siya ang nilagay namin. In-oversize po natin kasi open carb po ang seatings nito. Wala pong airbox to. So definitely pagka open box, dapat mas malaki yung lakihan ng konti yung mga jettings. Itong slow jet kasi para sa idle to. Para pagka hindi ka pa pumipiga, ito po yung sumisip-sip ng gasolina. Pagka maliit tapos open carb, syempre pupugak yan. Kulang ng gasolina. Yeah, higpitan nyo baka matanggal. Pero wag naman masyado para hindi umuka to. Okay, so yan. Higpitan ko na rin to, fix ko na rin. Tapos yung floater, okay naman na yung floater niya, umaangat-angat naman. Okay? So lalagay na po natin to. Kapag ganyan, may halong tubig, tapo natin. Hindi po kasi pwedeng may halong tubig yung gasolina natin. Kaya linisan din po natin, tanggalin natin yung mga residue, yung mga gasket. Kasi hindi po siya maglalapat. Maganda to pag air pressure mo. Dito lang naman yung hindi lumalapat eh. Ayan, lalapat natin. Nababad kasi to. Okay pa naman to kanina. Hindi ko lang nailagay ng mabilis. Kaya hindi siya. Ayan, okay naman na. Pagka ganito na pwede nyo namang palitan. May mabibili naman na repair kit. Mura lang naman to. Mga nasa 300 to 500. Depende sa brand. Dapat yung original ang kunin mo. Meron din sa Shopee at sa Lazada. La Shopee. Shopee. Dumi oh. Mga umito. Yan oh. Ang dami niyang dumi mga ka-DIY. Nag-ipon siya. Ito kasi ang mahirap pagka matagal na hindi nagagamit. Isa natin. Yun yung sa may drain plug niya. Dito. Buksan na lang natin para malinisan yung drain plug. Yun, okay na. Ayan, malinis na ito mga ka-DIY. Balik na natin. Ingat kayo sa mga mga ka-DIY, yung kung saan kayo nagpapagas ng mga gasoline station kasi yung iba may halong tubig. Hindi siya paninira pero totoo yun. Experience ko na yun. May halong tubig. Kaya kahit na gaano kaganda yung settings mo sa carb mo, yung tuning mo, pagka may halong tubig yung gasolina mo, kaya huwag kayo magpapagas doon sa mga yung mga tingi-tingi. Pagka talaga wala nang no choice, pwede. Mas maganda nga yung mga branded na gasolina talaga. Para maganda yung octane. Mas mataas na octane, mas maganda. So yan, lagay na natin. Yan. So ganyan yan, ito mismo dito. Yan, ganyan lang po. Lagay ko naman dapat contour nyo nito, last na natin ito, higpitan natin mabuti para walang tagas. Okay, higpitan din natin to.
Okay na? So, babalik na ako natin. So, dito rin mga ka-DIY, ang nilagay po natin, mga isang turn at parang mahigit kalahati. Parang dalawang turn ka muna lang mga ka-DIY. Dalawang turn lang yung pinaglagay natin. Okay? So, 110 yung main jet, yung slow jet 42, yung needle nasa gitna, tapos almost 2 full turn. Itong sa air and fuel niya. Okay, so kapit na natin. Sambay muna. Yan, balik na natin. Yung pagbabalik dito, ganyan lang. Tapos, ito, dapat nga ito muna eh. Ito muna mga ka-DIY yung ilalagay natin. So, hindi natin pwede mailag ka. Higpitan nyo na lang dito mga ka-DIY. Nasira na kasi yung rubber nito eh. Tapos ito dito. Yan, ilayin nyo na lang ito. So, lalapat natin. Okay na? Lapat mo. Yan. Get natin. Lagyan natin yung hose. Yan, dito. Yan yung paglalagay ng hose. Siksik mo lang yan. Trust mo to para may siksik mo na mabuti. Make sure na pagka may napunit kayong hose, palitan nyo na. Tapos ilagay mo dito sa pinakadulo. Yan, para mahigpit na. Ganyan lang paglalagay, siksik natin to. Dapat may guide naman yan eh. Ayun. Yan, tama na yan, position mo. Higpitan natin ang Phillips screw. Yan. Phillips Salvador. Minsan may puga-puga pa rin kasi ito hindi mahigpit. Ayan, mahigpit na ho. Lalagay naman natin to para sa choke niya. Stuck pa kasi itong card kaya may choke. Higpitan din natin sa kamay. Tapos size 10 lang to. Pagka mahigpit na, size 10 lang. Tatry natin dito kung magpi-play. Parang wala. Pwede siya. Check mo naman natin yung spark plug natin. Mikuni. Japan po yan yung spark plug. Original. Mikuni. Tapos yung gap. Meron po akong spark plug gap na ginagamit. Ayan ho. Sukatin ho natin ganyan. Yung standard po ng Mio na to ay nasa 7. Pero nilagay ko po sa... Yan, kung mapapansin nyo nasa 8. Nasa 8 po siya dito. Hindi nyo kasi makita masyado yan. Yan, 8. Dito kayo tumingin sa mm. Yan, 8 inches kasi ito yata eh. Dito. 8 yan, 8. Nasa 8. Ang standard po 7 pero inunan ko ng 8 para mas malakas. Tapos tingnan mo yung golden brown dapat. Nakikita ba? Golden brown. Maliwanag. O, yan o. Golden brown. So, dapat ganyan ho. Ipa-plug read natin mamaya at itestingin natin yung motor. Lalagay ko ng mga ka-DIY. So, para mapaandar na natin. Dito muna para ma-check natin yung kuryente niya. Lagyan muna natin sa labas. So, yung pag-check ng spark plug, kung malakas ang kuryente, dapat nakadikit po talaga. Kasi pagka malayo, ganyan, ang chine-check mo nun yung ignition coil. Dapat yan. Remember turo din sa atin ni Master Ryan Tamundong. Yan. Pagka dinidikit, kung gusto mo mag-check ng kuryente ng spark plug, idikit mo. Pag gusto mo mag-check ng kuryente ng high tension wire at ng ignition coil, ilayo mo. Ganyan. So, didikit natin ganyan, tapos papandarin natin. So, check nyo. Yan, malakas yung kuryente ng spark plug. So, lalagay na natin para matesting na natin kung tama yung tono. Yan. Naka pala ako mga ka-DIY, stock na ignition coil. Pwede rin magpalit niyan. Stock din tong high tension wire ko. Pero doon sa itong isang Mio natin, meron tayong ginawang vlog dyan na kung saan nagpalit tayo ng high tension wire, X-speed racing, napakalakas ng kuryente at naka-spark plug tayo na Hella Flash pang Germany, made in Germany. Tapos naka-ignition coil tayo ng pang touring na Cutic brand. Yan, Thailand yun. Taiwan. Pero ginawa sa
in-improve ng Pilipinas si Mr. Hillary. Okay, so okay na. Testingin na natin. Sana, mandar. Ito, wala pa kasing laman yung ano. Wala pang laman yung carburetor ng gasolina kaya medyo ano pa yan. Hindi pa siya aandar. Hindi pa wang tape. Doon. At na. Lagyan muna natin ng ano, yung carburetor. At-chok muna siya. Yan mo yung RPM. Yan. Yan yung RPM niya, dapat nasa ganyan 1,000 to 1,500. Tanggalin natin choke. Tingnan natin kung may buga. Yung pag-check and idle, dapat hindi na mamatay-matay. Yan, naka-idle yan. No? Tapos i-1/4 natin. Hindi rin na mamatay. 1/2 natin. Hindi na mamatay. Tapos full throttle natin. Full throttle natin. Yan. May kunting hagok mga kadeway. Ang gagawin natin, check natin yung needle. Lalagay natin sa pinakamababa. Baka nakukulangan ng gas. Ito na lang natin siya bubuksan para mas mabilis. Yan, buksan natin to. Buksan natin yung needle. Yan. Lagay natin sa pinaka, yan o yung clip po. Lagay natin dito sa pinakababa. Nataon yung mawala. Nasa pinakamababa na siya, sa pinakapangatlo na. Nilagay natin sa reach. Yan. Lagay na natin. Yan, okay naman na yung lock. Lagay na natin. Medyo may pugak sa dun sa ano. Lagay na natin yung spring. Yung takip. Ayan. Ayan, ipitan naman natin. Pagka ayaw pa dito, balik na lang natin yung dating stock na ano, dating ano niya, needle. Okay? Natin. Check naman siya. Niya doon sa pangatlo. Tingin ko muna mga kademay. Okay sa rangkada, okay sa midrange, okay sa rangkada. Bukas nadali natin mga kadebay, okay na yung jettings niya, wala nang puga. Lalagay na lang natin yung filter niya. Ito. Dito, hindi naman siya magbabago ng konti. Timplahan natin ng konti pero okay na sa super. Okay? So ayan, hoping namin natutunan na naman kayo sa vlog content natin ngayon kung paano po mag-troubleshoot, mag-reject ng stock na carburetor ng Yamaha Mio Amore.
nireject natin, nag-gating tayo, naglagay na tayo ng main jet na 110 at slow jet na 42 at yung needle jet hanggang pangatlong tip sa baba para may reach. Tapos yung lock ng spark plug niya nasa 8 mm. Yun. Oh. Okay na, wala nang bugak. Okay na, wala na rin situation. Malakas na rin yung kuryente niya. Yung, na kasi dati, yung aftermarket ignition coil niya, binalik natin sa stock. Sa rin yun kasi na nagkukulang sa kuryente kaya pumupugat-pugat. Kaya nagpapasalamat tayo sa master mechanic din natin, kasama natin na gumawa, si Ryan Tamundong. Maraming salamat sa iyo bro. Sana marami pa tayong pagsasamahan ng mga vlog. Okay? Vlog, video din natin. Salamat din. Vlog, subscribe nyo rin. Yan, maraming salamat sa inyo para makatulong sa iba. Tugatang Bilag Glory, and burn time sa inyo.